Zian! 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 Binibini! Ilang araw ka palang kinaminfang. Bakit nagkaganito ka na agad? Akong may kasalanan. Kung bakit ako nagkaganito. Narinig ng tagapaglingkod ko ang pag-uusap ng mga tagapaglingkod ni Minfang. Sabi nila, palagi siyang pinagbubuhatan ng kamay ng munting amo. Nagsalita si Zian upang ipagtanggol ka at sa matinding galit ng munting amo. Zian! Karahasan nito. Nung nakita ko si Zian, puno siya ng mga sugat. Itinapon siya sa hukay at nasa bingit ng kamatayan. Nakita kong humihinga pa siya. Tagapaglingkod mo pa rin siya, kaya palihim ko siyang ibinalik sa lugar na ito. Zian! Natingnan na ba siya na manggagamot? Natingnan na. Ngunit, Zian! Pinagtaksilan mong binibini para sa taong yun. Nagkamali ka talaga! Oo, at ito ang naging kapairan sa ginawa ko. Binibini, pinagsisisihan ko yun. Hindi matanggap ni Ginang Lee ang bata sa tiyan ko. Pagpapanggap lang pala ang pagmamahal ng munting amo sa akin. Ngayon alam ko na sa mundong ito, ang binibini lang at si Baiji lang. Kayong dalawa lang ang tunay ang pagturing sa akin. Kaya alam ko din ang lahat. Binibini. Sa susunod kong buhay, kahit alipin ako sa susunod kong buhay, babawi ako sa inyo, Binibini, at sasamahan kayong dalawa. Binibini, magagawa mo pa rin ba akong patawarin? wala kang sala. Zian, magaling ka muna. Opo. Zian! Ama, tawag niyo ako? Umalis na kayong dalawa. Opo. Bakit niyo ako sinampal? Tahimik! Wala akong anak na gaya mo. Ano bang ginawa ko? Hindi mo alam. Minamatyagan ka na ng lahat. Binabantayan ang sambahayang ito. Ngunit ikaw, kumitil ka na naman ng buhay! Mababang uring nilalang lang yun. Ano naman ngayon? At tinulungan niya si Weyang laban sa akin. Dahil sa kanya, nahulog ako sa bitag ng Weyang na yon. Isa siyang taksil. Buti nga sa kanya, namatay siya. Nagdadalang tao siya. Anak mo ang batang yon! Tiyak bang akin yung bata? Suwail ka! Ama, hindi niyo kailangan mabahala sa bagay na ito. Inayos na ni Ina ang lahat. Hindi lahat ng ginagawa niya para sa'yo. Siyang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Kapag naulit pa uli ang bagay na ito, umalis ka na rito sa pamilya. Wala akong anak na tulad mo! Ama! Malis na! Layas! Suwail ka. Uy, tingnan mo yung mga isda, oh. Malungkot ka pa rin dahil kay Zian. Para sa akin, pinagtaksilan ka niya. Kasalanan niya kaya nagkaganon siya.
Pareho naming nalagpasan ng kamatayan. Sa masaklap na katapusang hinantungan niya. Hindi ako masaya. Huwag kang malungkot. Minfang? Minfang? Bakit mo sinagot ng gano'n ang iyong ama? Bilis humingi ka ng tawad sa kanya. Tawad? Anong maling ginawa ko? Nais niyong ipagpatuloy niyang dalhin ang apo niyo? Sinira ng utosang yun ang plan. Hindi ako naaawa sa kanya. Marami namang ibang paraan. Hindi mo dapat ginawa yun ng ikaw lang mag-isa. Pag nakikita ko siya, naalala ko lang kung paano ako nahulog sa mga kamay ni Wea. Dapat pinatay ko na siya agad. Ina, inayos niyo na po ba? Inayos ko ng lahat para sa'yo. Huwag ka nang magpadalos-dalos mula ngayon. Hindi pa ba sapat para sa'yo ang pag-aalala ko? Ina, huwag kang mag-alala. Nag-iisang anak na lalaki ako. Pababayaan ba ako ni Ama? Manood ka. Di magtatagal. Babalik ako sa katungkulan. Magiging kaaya-ayang munting amo ako ng pamilyang Lee. Ha? Huwag ka na magalit, Ina. Ihahatid ko na kayo. Narinig mo yon ha? Di kakainin ng hayop ang kauri nila. Ngunit si Li Minfang, papatay niya kahit na sariling laman at dugo pa niya. Mas masahol pa siya sa dumi. Ngunit gaya ng sabi niya, nag-iisang anak na lalaki nga siya at nasa likod niya ang pamilyang Chiyun. Kaunting panahon na lang bago siya makabalik. Hindi magtatagal. Magiging kapuri-puring munting amo uli siya ng pamilya Lee. Kapuri-puri? Magiging kapuri-puri siya balang araw. Kaya lang, ng kapuri-puring pagbagsak at kahihiyan. Ginang! Tayo na. Dapat kayanin mo. Huwag kang maging ganyan. Ngayon, pinupuri siya ng lahat sa lungsod ng Ping habang ako nilalait nila. Nahihiya ako magpakita sa iba. Yan lang ba magagawa mo? Paano kung nagkaroon ng anak na walang silbi? Ina, Dahil nagkamali ka, hindi ka dapat magkamali pa. Maraming matataas na opisyal ang dadalo sa pagtitipon mamayang gabi. Babatiin nila si Weyang sa pagiging dayang ng Anping. Pag di ka dumalo, magmula ngayon, kailangan mong tiisin na panoorin siyang mamayagpag. Kaya mo ba yun? Chamla, kung hindi mo kaya yun, kahit ngayon lang, lunukin mo muna ang pagmamalaki mo. Halika. Chamla, magbihis ka na. Nais kong dumalo ka sa pagtitipon na mukhang maningning at maganda. Sa ganitong sandali, higit na kailangan na maging maganda ka. sige lang mga ginang, uminom kayo ng tsaa. Ayan. Magandang uri ng tsaa yan. Ang pangatlong binibini raw, banayad at makatanungan, magalang at mayumi. Ngayong nakita ko siya, totoo ngang sabi nila. Matapang siyang tumayo upang ipaglaban ang kanyang binibini sa harap ng nahirang na prinsesang abay at mahal na prinsipe. Ang saloobin at katapatang yun hindi makikita sa karamihan ng babae. Mga ginang, kay bait niyo naman. Ang anak ko si Changro, ginagawa ang tungkulin niya. Binibining Changla, Ginang Li. Siya ang pangalan na anak na babae ng pamilya Li. Siya ang pinakamagandang babae sa Kapitolyo. Tingnan niyo mukha niya, napakaliit at banayad. Kakaiba ang uri ng kagandahan niya. Tingnan natin ang malapit. Binibining Changla, sa paglipas ng panahon, lalo ka pang gumaganda. Oo, sa labis na ganda mo, mukha ka ng larawan. Hindi ko panipaniwala. Oo, sa gusto na ito, sino bang may para sa ganda mukha kang anghel? Dahil sa ganda niya, nakuha na niya ang lahat. Sino pong makaaalala sa dayang ng Anping ngayon? Ang pinakasandata ng babae, hindi talino, hindi kagandahan. Ang anak kong babae na si Changla, karapat-dapat lang sa pinakamagagandang bagay. Inang Li, napalaki mo ng mahusay ang anak mo. Tama ka. Dahil ito sa magandang lahi ng pamilya Chiyo. Mahusay daw tumutog ng kuya si Binibining Changla. Talaga.
Ganun na nga. Malamang namanan niya. Inagaw na Sayang naman ni yan Chang sa lang pamilya sandali. ng Chiyo. Mahusay talaga ang pamilya Chiyo. Napakapalad niyo Ina, pamilya. hahanapin ko si Wea. Sa inyo. Ay, nakahanga-hanga kayo. Binibini. Iniligtas kong buhay ng kamahalan. Patas na tayo. Ang puno ng peras, namumukot matingkad. Maraming inaasikaso ang kamahalan. Hindi ko akalaing may panahon kayo upang tuksohin ako. Pagpapala sa babae ang talino. Ngunit kung matabil ang dila niya, hindi siya kaibig-ibig. Kamahalan, huwag niyo akong alalahanin. Halos walang kinatatakutan si Binibining Weyang. Hindi naging maganda ang inasal ko. Pakiusap, patawad. Hindi niyo kailangang humingi ng paumanhin. Magsisimula ng salo-salo. Ako nang maghahatid sa inyo sa pangunahing bulwagan, kamahalan. Nagmamadali ka bang paalisin ako? Bakit? Nagpapakumbaba ako sa paglapit sa'yo. Hindi ba dapat matuwa ka pa nga? Hindi ko masabi kung anong iniisip niyo. Kamahalan, marahil iniisip niyong nakababagot ako. Paalam, aalis na ako. Hindi ka nakababagot para sa akin. Ang totoo, sa palagay ko nga, isa ka talagang kawili-wiling tao. Weyang, bakit narito ka pa? Hinahanap ka na ng lahat. Pagbati kamahalan. Kawali. Nasasanay ka na ba sa katungkulan mo? Nabigyan ako ng katungkulan kaya pinagbubuti ko. Tayo na, nariyan na ang mga panauhin. Kung papayag ang kamahalan, isasama ko na po si Weyang dun sa loob. Paghalan mong lakad, Menda. Malapit ka sa prinsipe ng nanaan, ha? Bakit tuwang-tuwa ka makipag-usap? Ha? Kailan mo ako nakitang tumang-tuwa makipag-usap sa kanya? Ano? Kailan ka mo kita nakita? Hindi bale, mabuti na lang dumating ka. Nag-aalala ako kung paano ako makaalis sa kanya. Weyang, may sasabihin ako. Makinig ka mabuti. Mapangmanipula ang mga prinsipe na yon. Wala silang pakialam sa iba. Mag-iingat ka na. Bakit mo ko tinititigan? May napapansin lang akong bagay na kakaiba. Kanina mo pa kasi ako tinawag na Weyang. Walang tigil ang bibig mo sa pagsasabi nun. Nakalimutan mo na bang nakatatandang pinsan mo ko, ha? Ngunit mula nang nagbalik ako sa sambahayan, ni minsan hindi kita narinig na tawagin akong pinsan. Anong ibig sabihin nun? Hinahamok mo ba ako? Oo, ganun na nga. Araw-araw pinag-aalala mo ang iba. Ang kapal mo upang magpatawag ng pinsan dyan. Ikaw? Dito yung bulwagan! Hindi ako pupunta. Ikaw na lang. Nabalitaan Mabuti ko naman at na nakarating pala sa kayong lalawigan lahat. si Hindi namin mapalalagpas ang paanyaya ng punong ministro. Salamat. Ang babae lumaki sa lalawigan. Nako, maraming Walang salamat. alam tungkol sa Utang kahit po ito anong sa kanyang uling kamahalan. Wala Tunay siya na alam sa napakabuti tamang niya. asal. Maraming Mga salamat pangpunong talaga sa ministro, kanya. Tatago ko sa mga taong anak ko sa labas. Nang sa ganon, hindi naman ako mapahiya sa iba. Ngunit ganun pa man, may titulo na siya. Siya na ang dayang ng auntie ngayon. Ang sabi, kahit ng kanyang kamahalan, mataas ang paghanga sa kanya. Dayang ng Anping? Wala siyang sariling sambahayan ng ritual ng pag-aalay. Bakit siya binibini? Natutuwa lamang ang kamahalan sa kanya alang-alang sa pangalan ng punong ministro. Mangmang lamang siya. Nararapat lang na hindi siya dumalo sa piging na ito.
Nang sa ganon, hindi siya mapagtawanan. Binibini, Tama ka, Maria. napakasama nila. Narito na ang dayang ng amping! Sandali, yan ang dayang ng Anri. Hindi naman siya mukhang taga-lalawigan. Nagkamali ba tayo? Sa tindig niya, malinaw na galing siya sa maharlikang pamilya. Pagbati sa inyo, Ama. Tama na yan. Ang anak kong si Weyang. Weyang, batiin mo silang dalawa. Pagbati, mga Ginoo. Narito na ang prinsipe ng Nanaan! Huwag na. Pagbati, prinsipe ng Nanaan. Pagbati, prinsipe ng ng Nanaan. Narito na ang prinsipe ng Dongpin at Gaoyang! Narito ka? May piging ang punong ministro para kay Binibining Weyang. Bakit hindi ako dadalo sa malaking piging na ito? At ikaw? Malaking pagtitipon to. Dapat may handog. Salamat, kamahalan. Handog yan ng prinsesang Abay. Mabutit na siyan ka. Salamat sa prinsesang Abay. Pagdiriwang ito, bakit walang awit o sayaw? Kasi... Kamahalan, ito ang nais ko. Maraming biktima ng bahag na wala nang matutuluyan, kaya wala sa isip ko ang awit o kaya sayaw. Sana maintindihan niyo po, kamahalan. Isa pa, nagpasya ako magdaos ng paglalagay ng lamparang bulaklak upang magdasal matapos ang piging. Ipagdasal natin ang mga biktima. Gamitin natin ang piging. Kayong lahat, nais niyo bang makisali? Oo naman. Maganda yan. Kumpara sa pagtatanghal na ayaw ko na, bago at maganda ito, bukod pa roon, makabuluhan ito. Ang kanyang binibini, maalalahanin. Kamahalan. Kamahalan, nabigo ko ba kayo sa kung anong bagay? Nabigo? Yung balangkas ng pagtulong ba? Patawad. Kamahalan. Hindi ko naman sinasadya yun. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Isa pa, hindi mo naman ako binigo. Paano ko bibigo kung wala namang inaasahan? Ang lahat ng biktima ng pagbaha, makahanap nawa ng kapayapaan sa kabilang buhay. Bini-bini, tingnan nyo! Nagdikit yung lampara niya ng prinsipe ng Gaoyang. Inaagos po sa malayo. Bilisan mo.
Prinsipe ng Nanaan, nakakita na po ba kayo ng lamparang ibig nyo? Ito bang lamparang bulaklak na hawak ko, bagay sa panlasa nyo? Si Binibining Changro pala. Natandaan nyo kung sino ko? Sa harap ng prinsesang Abay, matapang mong ipinagtanggol si Weyang. Natandaan kita roon. Kung gano'n, natandaan niya ako dahil doon. Bakit Binibining Changro? Kamahalan, ito po. Salamat sa pag-aalala. Kaya lang hindi ako naniniwala riyan. Ayaw kong sirain ang pagsasaya mo. Kamahalan, hindi niyo ba naaalala ang Changro mula sa nakaraan? Ito. May lumalutang! Ano yun? Bakit may Ano ganyan? nangyari? Ano yan? Bakit may ganyan? Ano kaya yan? Binibini! Tao ba yan? Lumulutang na tao. Tao nga! Ano nangyari ito? Sino may kuha nito? Buhay pa ba siya? Ay, ano ba yan? Ay! Sinong bangkay yan? Isang babae! Si Zian! Si Zian nga! Bakit narito si Zian? Sino si Zia? Imposible! Bakit siya narito? Sino yan? Ano bang nangyayari? Kuya, bakit bigla na lang magpapakamatay si Zian? Utos ang nagpakamatay lang yan. Anong kinalaman ni Minfang dyan? Ano nangyari ang bagay na to? Kayo riyan, kunin yung bangkay niya. Opo, opo. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit bigla na lang namatay si Zia ng ganyan? Kuya, babae mo si Zian. Nagpakamatay siya. Wala ka ba talagang kinalaman? Ha? May babae na siya kahit wala pa siyang asawa. Ano sinabi? Totoo ba ito? Kahiya palang anak na lalaki ng punong ministro. Tama ka. Walang galang. Weyang, nalilito ka lang. Utusan si Zian, paano siya magiging babae? Ngunit tinadala niya ang anak ni Kuya. Ha? Inanakan niya utosan na hindi pa na ikakasal? Totoo ba ito? Kahiya naman. Sino mag-aakalang gagawa siya ng tama. kahihiyan? Ginagawa niya sa disiplina. Nakahihiya mo to! Dahil sa mangmang na babaeng yan, nasira na tuloy ang piging na ito. Alisin niyo na siya rito. Opo! Napakaswain. Tignan niyo! Punong-puno po ng mga sugat ang braso niya. Bakit pinapuso siya? Mas papalupit pa na ng munting amo. Hindi ako. Pag-aari na ng munting among babae niya. Ang bagay na to, ang munting amo na dapat ang mag-ayos. Ngunit ang paraang ito, tila hindi patas. Kuya, kahit babae mo lang siya, hindi mo siya dapat tinuring ng Parahas ka! Kapag pinagbuhatan mo siya ng kamay, mananagot ka. Nakatutuwa nga ang pamilya ng Lee. Alisin niyo na siya agad. Narito pang kaluluwa ni Zian. Kaya mo bang manumpa sa mga lamparang may panalangin na wala kang kinalaman sa pagkamatay niya? Namatay ang isang utusan. Anong kinalaman ko roon? Sa panalaman mo sa pagkamatay ng babae lang yan, ang hindi ng punong ministro. Pinibini, nakahanda ng lahat. Nilagyan ng salitrig mga kandila. Pag natunaw ng mga kandila, kikislap ang mga lampara. Magpapakawala ng usok dahil sa nalikhahan nitong singaw. Masalimuot ang pagkamatay niya. Isisiwalat kong tunay na katauhan ni Minfang sa lahat. Ipaghihiganti ko si Zian. Ni Minfang, marami ka ng kasalanan. Para to sa mga nagawa mong kasalanan sa nakaraan ng kasampunian. Bakit galit ako sa'yo ngunit pag nakikita kong inaapi ka ng iba, hindi ko mapigilan ang sarili ko na ipagtanggol ka?
Bakit pa sa isang tingin mo lang? Napakabilis maglaho ang matamlay kong diwa. Kamahalan! Ha? Kamahalan, ba't hindi ka pa natutulog? Ah? Tiangda, may babae ka bang napupusuan? Bakit niyo tinatanong yung kamahalan? Wala po. Kung ganun, may napusuan ka na ba o may lumapit sa'yo? Wala pa. Sa pag-ibigan ng babae at lalaki? Wala pa akong karanasan dyan, wala Ang pa. lakas ng loob ang payuhan ako tungkol sa palagay mo sa mga babae! Muntik na akong mabaliw! Sinong muntik ng mabaliw? Ano bang tinutukoy niya? Ay, punong ministro, hindi ako makapaniwala sa nakasaad dito. Kamahalan, Sa labas, ganit siya sa ambisyon at ipinahamak ang mga tao. Sa loob, malupit at walang awa upang magawang sakta ng babae niyang nagdadalang tao. Walang tao sa lungsod ng Ping ang hindi alam ito. nagkasala ako. Hindi ako naging mabuting ama. Kamahalan, parusahan niyo ako. At ikaw rin, iminungkahi mo siya sa akin. Anong paliwanag mo? Huwag kayong magalit. Nagkasala ako. Mula ngayon, si Li Minfang palalayasin sa bayan. Kung walang utos ko, hindi na siya makatutuntong sa lungsod. Iminungkahi ko si Li Minfang kay ama. Ginawa ko yun bilang malaking tulong kay punong ministro. Nang sa ganoon magkaroon siya ng utang ng loob sa akin. Sino mag-aakala mangyayari ito? Hindi naman malaking bagay ang tagapaglingkod na namatay. Sa kasamaang palad, maraming tao nakaalam tungkol sa nangyari. Kaya lang hindi ko maintindihan. Hindi pa ba yung tao si Munting Amuli? Bakit niya hinayaang makalabas ang bagay na to? Pinagplanuhan ito. Hindi niya naisip na mabibiktima siya ng isang babae. Ang ibig niyong sabihin, Ang ibang babae, perlas na nababalutan ng dumit alikabok. Sa unang tingin, parang pangkaraniwan lang. Ngunit pag maingat mong pinagmasdan at pinag-aralan, malalaman mo na lang na maganda siya at kakaiba. lalo lang ako wala naiintindihan. Sinong babae? Nakapag-iisip siya ng solusyong hindi maiisip ng iba. Nakuha niyang paghanga ni ama. Napababagsak niya ang balakid sa daan niya. Ang dayang ng anping ang tinutukoy niyo. Kahit maraming sangayon sa pagkakahirang sa kanya, walang sumusuporta sa kanya. Wala siyang kapangyarihan at pangalan lang ang hawak niya. Kung ihahambing siya kay Li Changla na sinusuportahan ng pamilya Chiyon, wala po siyang sinabi. Paano hahayaan ni punong ministro si Li Changla na pakasal sa akin na prinsipeng walang kapangyarihan? Ngunit si Li Weiyang, ibang usapan. Muntiga mo! Muntiga mo! Muntiga mo! Bilis, tumakas na kayo! Alis na yan! Alis! Alis! Lumabas ka! Labas! Muntiga mo! Takpin siya! Ano gagawin niyo? Lumabas kayo! Lumabas kayo! Labas! 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 Bitiwan niyo ako! Tama! Ina! Anong ginagawa niyo? Sa utos ng emperador, agad na palalayasin si Li Minfang sa bayan. Kung walang utos ng kamahalan, bawal na siyang tumungtong sa lungsod ng Ping. Ina! Okay na. Sabihin mo kay Ama makiusap ka sa kanya! Minfang! Ina! Ina! Sabihin mo kay Ama makiusap ka sa kanya! Minfang! Ina! Minfang! Minfang! Binibini. Dinakip na si Li Minfang. Napakarahas ng pagpatay niya kay Ziyan. Bagay lang to sa kanya. Ganun pa man, ang naging pagdurusa ni Ziyan, hindi na mabubura kahit kailan. Kahit alipin ako sa susunod ko buhay,
Babawi ako sa inyo, Binibini. Magagawa mo pa rin ba akong patawarin? Wala kang sala. Zian, magpagaling ka muna. Zian, ang taong pumatay sa'yo, natanggap na ang kaparusahan niya. Maging mapayapa ka sana sa kabilang buhay. Sa sunod na buhay, magkapatid ulit tayo. Sino yan? Sino humaharang sa mga kawal ng palasyo? Si Limin Fang lang ang nais ko. Sugod na! Maawa ka man, dirigma. Ibibigay ko kahit ano. Punong ministro ang ama ko. Panganay ng pamilya Chiyo ng aking ina. Mayaman kami. Sabihin mong nais mo, ibibigay ko. Maawa ka man, dirigma. Maawa ka. Limin Fang! Kasuklam-suklam ang ginawa mo upang paratangan ang Dakilang Liang! Gagamitin ko ang dugo mo bilang alay sa libu-libong namatay sa Dakilang Liang! Hindi ako gumawa. Pinatay sila ni Chiyo na si ina naglagay ng lason. Patayin mo sila, wala akong kinalaman. Ano? Si Chiyun Ro naglagay ng lason sa mga lampara! Ang prinsesa ng Hilagang Liang? Hindi ba patay ka na? Mababang uring walang kahihiyan! Pinagtaksilan mo maging ang iyong ina! Ipapato kong hustisya ng langit para sa katarungan! No! Ministro, pag pinatapon niyo siya sa malayo, para mo na rin siyang ipinapatay. Siya ang dapat sisihin! Alam mo, tinanggal lamang siya sa katungkulan. Dapat pinagsisihan niya ang ginawa niya. Sa halip gumawa pa siya ng gulo. Sa laki ng gulong ginawa niya, kahit kamahalan na laman yon. Suwail na anak. Inilagay niya ako sa kahihiyan. Ama, nais lang ni Kuya Isa ka pa! Akala mo hindi ko alam ang ginawa mo? Ministro, kaisa-isa mo siyang anak na lalaki. Panonoorin mo na lang ba hanggang humantong siya sa kamatayan? Ano bang magagawa ko? Nag-iisang anak na lalaki ko siya. Nanaisin ko bang mamatay siya? Nagutos na ang kamahalan. Sino ako upang sumuway? Pag nagkataon, hindi lang siya ang mamamatay, kundi pati na rin ang buong pamilya.
Takot sa kamatayan ng Lee? Ang pamilya ng Chion, hindi. Ibabalik ko rito ang anak kong si Minfang! Ikaw! Nahisibang ka na ba? Ikaw, Li Weiyang, kasalanan mo! Ikaw ang sumira sa magandang pangalan ng anak ko! Sinadya mong magalit sa kanya ang kamahalan! Kasalanan mo kaya pinatapon siya! Ibalik mo si Minfang sa akin! Ibalik mo Tiaro! si Minfang sa akin! Tiaro! Ibalik mo ang anak ko sa akin! Tiaro! Ibalik mo ang anak ko sa Amo! akin! Masamang balita! Ang munting amo! Ano nangyari? Sa kanya! Habang nililipat siya, may pumatay sa kanya. Anong sabi mo? Pinatay? Patay na siya. Minfang! Ginang! Ginang! Lola, Ama, ginamit ko ang kaugaliang iyang upang ihatid ang pangungulila ko. Ang pumatay sa inyo na si Li Minfang, natanggap na ang kaparusahan niya. Ngunit hindi ako masaya dahil sa kamatayan ng kaaway. Yun ay dahil nangungulila ako sa inyong dalawa. Ama, palagi kitang naiisip. Palagi rin kitang naiisip. Ama, Lola, dumalaw ba kayo upang makita ko? Pinatay si Li Minfang habang naglalakbay sa daan. Sino kayang gumawa nun sa kanya? Weiyang, yung tungkol kay Zian, ikaw bang may gawa? Tama. Ginawa ito ni Minfang sa kanyang sarili. Si Zian, inabuso at pinatay ni Li Minfang. Nagpatupad ako ng hustisya para sa amin ni Zian. Umaasa ako na si Zian nawa matahimik na. Ngunit hindi mo to maililihim kay Tiaro. Malamang pinaghihinalaan ka na niya ngayon. Malupit si Tiaro, mamaya. Mula pa nung umpisa, desidido na silang ipapatay ako. Kailan ba sila naging maawain? Huwag kang mag-alala. Narito ako. Hindi ko palalagpasin kung sino mang manakit sa'yo. Ang saya pag may pinsan kang ipagtatanggol ka. Ah, nga pala. Para sa'yo to. Handog ko para sa pagiging dayang ng anping mo. Ginawa mo to mag-isa? Huwag mong pagtawanan yan. Inukit ko kaya yan sa wangis ng imahe mo. Ikaw? Hindi ka makapagsalita ng maganda? Ano, ayaw mo? Kung ayaw mo, isoli mo. Sinong tao magsasauli ng handog na binigay sa kanya? Kaya lang, matagal na akong hindi nakatatanggap ng handog. Salamat, Menda. Naibigan ko. Mabuti.